Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Maadjong adlaw sa tanan, sa mga kapwa Bisaya diha sa Bohol, sa mga Tagalog. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapwa natin OFW, sa ating mga subscriber na lagi po kayo nandiyan dyan sa ating tuwing may vlog tayo, tuwing may upload, nandyan po kayo nagko-comment na although nagla-like na rin. Ay, maraming salamat sa inyo na hindi niyo talaga ako iniwanan. Marami pong salamat sa inyong tiwala at suporta. Dito umpisahan ko na tong aking reaksyon dito sa balita ay itong sa presko ni Ping Lacson. Di ko alam kung pati ba kayo matutuwa dito. Para sa akin, natutuwa ako dito sa development na to. Ay, development sa nangyari ngayon na ito na. Ito, sinabi ni Lacson na dapat maimbestigahan na rin itong si former speaker Martin Romualdez, ang ganyan kasing pronounce pagka speaker Naalala ko si Luis Tro niyan yung sobrang lang sip-sip dati, yung pagka sip-sip na lang talaga sa mga congressman noon. Ngayon nilalaglag na nila. At ito si Bongbong Marcos, nilalaglag na rin ang kanyang pinsan buo. Alam niyo kung bakit, anong dahilan? Ito yung reaction natin ngayon. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Correct. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ni former speaker kay Discaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila? Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least, we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung dating may-ari na si former speaker at Discaya yung bumili? Through third parties. Yeah. Naikukwento niya nga yan Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood na mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Discaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero hindi pa sure na darating may ari, sir, di ba? Hindi pa nagkakausap. Pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento ng bentahan, wala. ng proper, wala pa. Gusto na imbestigahan ni Lacson itong si itong si speaker kasi nga dinikit na, ini-implicate na si speaker dito sa mga Discaya na bumili ng bahay. So, ganun na. So, ibig sabihin nito, itong nangyari ngayon, hindi to pwede gawin ni Ping Lacson kung walang basbas dito si Bongbong Marcos. Akin lang naman to Kung mayroon kayong mga sarili din ninyo tong pananaw sa inyong pag-iisip, sa akin ito na yon na medyo malapit-lapit na to sa talagang laglagan blues na. Kasi ito si Ping Lacson, alam naman natin to kung gaano siya defender, tama ba? Defender dito sa presidenteng walang kwenta na yung panahon ng budget, di ba, mayroong sinasabi na insertion si Bongbong Marcos na 100 billion ba yon. Tapos siya ang may depensa dito. Grabe. Ano nangyari sa'yo? Ayaw maligo kasi interrupt ka, gano'n nagbablog si Papa sige na, maligo na. Dahil na. Ngayon, ang nangyari ngayon, itong si Lacson, ini-implicate na ng husto, turo-turo to si ay kunyari pa siya. Pero, bakit lumalabas itong mga istorya na to? So, doon sa sinabi ko na yun sa 100 billion
na insertion ni Bongbong Marcos. Sino ba ang sobrang dipinsa nun? Ping Lacson. Ito ba si Ping Lacson ngayon? Sa tingin ko, taga-dipinsa na rin ni Bongbong Marcos. Noon, naalala ko to noong panahon ng kampanya na nilaglag niya to si Bongbong Marcos. Kung naalala niyo yun, diba? Kumalas to sa alyansa. Pero hindi kalaunan pa rin, sumama pa rin sa kanilang grupo. So, ganito kabalingbing itong si Ping Lacson. At ito na ngayon, si Martin Romualdez, ito na yon ang nakikita ko na ito na yung panabla ni Bongbong Marcos dito sa kanyang trust rating na sobrang baba. Gusto niya to iangat ang kanyang trust rating ngayon para mabango naman siya sa mga tao. At ito na, ang ginamit niya ngayon, sangkalan niya na tong si Martin Romualdez. Ang ganda nito ang gandang laban nito. Kapag ito si Martin Romualdez, i-implicate nila ng husto, idikit nila ng husto sa mga diskaya, na bumili nga ng bahay, di ba? Ang ganda nito. Plus, Saldico, laglagan blues, di lang to laglagan talaga, lagapak talaga to, na magsingawan talaga to ang mga istorya nito. Lalabas talaga to. Ang kawawa nito Bongbong Marcos. Ito na yun inaantay ko, na itong mangyayari itong 2026. Napakaganda nito kasi ito si Bongbong Marcos, ilalaglag din to ni Martin Romualdez. Nilaglag na siya ni Saldico. At ito na ngayon, pilit nilang hinahanap si Saldico dito sa Portugal. Although sa bansa lang namin dito ang Portugal, kadikit lang yun sa Spain . So, nandito daw si Saldico. Hanggang ngayon, hindi nila mapauwi. Hindi nila makita-kita. Nandito sa Portugal, ang Portugal kaliit-liit na bansa yan . Maliit pa nga dito sa Spain yan . Ay, ang liit yan. Tingnan nyo sa mapa. Kadikit ng Espanya itong Portugal, pero ang liit-liit ng land area at saka ang liit lang din ng population ng Portugal. Hindi kagaya sa Pilipinas na umabot tayo ng 100 million mahigit, 120 million na ba tayo ngayon Pilipino? So dito sa dito sa Spain, hindi rin ganun karami ang population. So magandang advantage 'yun, no? Bakit aabot tayo sa mga ganyan na no? So ito na nga, si Saldico, kung gustuhin nila yan na mahatak pa uwi ng Pilipinas, ma-deport nila itong bansang Portugal sa Pilipinas, ang dali lang. Kasi ang liit na bansa itong Portugal nga . Hindi to, kasi, at saka ang kunti population, bakit hindi nila makuha-kuha si Saldico? Para sa akin yan, di kwarta-kwarta pa din. Yung Portugal, hindi naman din masyadong mayaman ang Portugal . Baka akala nyo, kasi alam ko yan. Pumupunta ako ng Portugal. Baka next month doon ako sa Portugal. At i-try kong makibalita kay Saldico doon. Kumustahin ko. Hindi ko naman siya huhulihin ba? Kumustahin ko. Mr. Zeldico. Oo na, next month pupunta ako ng Portugal. Tandaan nyo tong vlog na to ha. I-save nyo to. Pupunta ako sa next month sa Portugal by February. Hindi naman makipagkita kay Saldico. Mayroon akong trabaho sa Portugal. Mayroon kaming trabaho sa Portugal. So, pupunta kami doon. So, ito na ngayon. Ang nangyari ngayon, pag ito si Saldico hatakin, papuntang Pilipinas, pauwi ng Pilipinas, sigurado to. Kabuang-buang lagi ni Marcos lagi. Ito si Martin Romualdez ngayon, na pilit talaga nilang isangkot na dito sa mga itong nangyari ngayon sa Pilipinas. Ay, ang ganda nito. Ilalaglag to. Nilaglag nga siya ni Bongbong Marcos. Di niya gaganti to sa kanyang pinsan na si Bongbong Marcos. Ay, paano nagiging kapangyarihan din tong sa anak ni Bongbong Marcos kung hindi rin si Martin Romualdez dyan? O, di ba? Paano nangyari yun ng lahat-lahat na mga controversial dyan sa House of Representatives noon kung hindi sila nagkakotsabahan? Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez. Paano kung sumingaw to bigla? Paano kung magsalita bigla to si Martin Romualdez? Sabi, di ang ganda. Natutuwa ako dito sa balita na to ni Ping Lacson. Sabi ko, sige. Kung sa Espanyola, matsaka ninyo yan. Ibig sabihin yun, ididikdikin nyo yan. Si Martin Romualdez, di ba kita lagi katag kita lagi katag ini. Kasi, ay nako, ang ganda nito. Kapag ito si Bongbong Marcos ang idawit na ni Martin Romualdez ay ewan ko lang yung mga supporter ninyo
sa inyong amo na super, ay nako, nakita nyo naman siguro din ang kaninyang ano kanina doon sa kanina yata yun sa United Arab Emirates. Ay nako, may paubo-ubo pa siya doon sa bandang dulo ng kanyang speech, di ba? Wala, kailangan talaga to ng presidente natin na palitan na talaga to. Palitan natin ng babae, palitan natin ng abogada, palitan natin ng matalino. Sabihin nila lustay, adi lahat kayo lulustayin nito kapag ito nagiging presidente na si BP Sara. Antayin ko yan. Oo. Di ba? Ito si BP Sara, sa hindi pa nakakaalam, mas matindi to sa kanyang tatay. Nanuntok nga to ng nanuntok nga to ng sheriff sa Davao nung mayor pa. Siya pang mayora dati. Di ba? Ngayon, balikan natin si Saldico. Pauwiin daw talaga nila to, sabi ni John Vic Rimulya. Sige, pauwiin nyo. Pauwiin nyo. Tapos isangkot nyo na talaga to, tuluyan nyo na isangkot itong si Martin Romualdez dito sa mga Diskaya na bumili ng bahay. At ginawa bang front lang itong mga Diskaya, pero ang bumili talaga nun itong si Martin Romualdez. So ngayon, laglagan na talaga. Hindi naman to sabihin natin na hindi talaga naglaglagan. Ano ba tawag natin dito? Laglagan na to eh. Kasi hindi pwede gawin ni Ping Lacson ito na talagang tinatarget niya si Martin Romualdez kasi kapag sasabihin niya to na sasabihin ni Bongbong Marcos na sige, idikdikin mo yung pinsan ko na yan. Akong bahala sa iyo, Ping. Si Ping Lacson, alam naman natin yan. May binabae ang magsalita. Kita naman natin ngayon pumapatol siya kay Amy Marcos Pinapatulan niya talaga itong babae na kapatid ni Bongbong Marcos. Maganda rin yan. Pumapatol siya dito kay Amy Marcos. Ito si Amy Marcos natin, alam naman natin kung saan ang puso dito sa mga Duterte O ngayon, dinididik na ngayon. Di naman pwede lalabas yun sa bibig ni Ping Lacson kung hindi to, wala siyang go signal dito. Ang lakas loob niya magsabi, di ba? Na i-implicate talaga si Martin Romualdez at dapat talaga ipapatawag na sa kanilang hearing. Ayan, nakaalala naman sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Saan kaya to dadalhin naman itong investigasyon na to kung matuloy to? Itong kailan ba, Lunes? Mas maganda to kapag ito hindi to tutuloyan na talagang hahatakin ito si Martin Romualdez sa mga pag-iimbestiga dyan. Ewan ko na lang kung anong sunod mangyayari dito. Baka sabi bahugan na naman to si Ping Lacson. Maniwala ka ba? Sa ngayong panahon talaga sabihin nila hindi sila mukhang pera. Ay, litsi na lang talaga sa inyo. Sino tao ngayon na hindi mukhang pera? Abe, may trabaho ka man, wala ka mang trabaho, mukha ka rin pera talaga Alam mo yung bakit? Ako mukha akong pera. Bakit ako magtatrabaho kung hindi ako mukhang pera? Kung wala kang pera, anong gagawin mo? Nganga ka. Yung mga walang trabaho ngayon nga dyan ayuda na nga lang mukhang pera pa din yan. Pero, hindi naman tayo, kagaya sa iba dyan, na nagmukhang pera, na milyonaryo na nga, bilyonaryo na nga, grabe, kurap pa rin ang kurap. Tayo kasi, hanggang lang tayo, panghanap buhay, hanggang pangkapritsyo. Kung mayroon tayong kapritsyo, o sige, mayroon akong bibilhin na ganito. Ganun yung ibig ko sabihin, mukha tayong pera. Practical na lang. Hindi naman tayo mabuhay ito sa mundong ito kung wala tayong pera kung hindi tayo magtatrabaho. Kaya itong mga to, sobra-sobra ang ginawa nila sa ginawa nila. Ang sarili nila sa pera. Winalang hiya na talaga nila. At ang pera na yan na ginastos sila, ang pera ninakaw nila yan, ang perang kinulimbat nila yan, galing ho sa atin yan. Buwis ho ng taong bayan. Ngayon, itong paglaglag na ni Bongbong Marcos dito sa kanyang pinsan, yun ang aabangan natin kung saan tayo dadalhin ito. Kasi first quarter ng 2026, mukhang ito yung bubungad sa atin natin, nalaglagan talaga to. Nakakatuwa tong press con kanina niyan. Natutuwa ako sa press con na yun ni Ping Lacson. Sabi ko, ayos to Mayroong halong panglalaglag nitong si Ping Lacson at saka si Bongbong Marcos. Frontal itong si Ping Lacson ni Bongbong Marcos. Ang dali lang naman kasi ni Bongbong Marcos mag-deny kasi, ay hindi ako dyan. Hindi ako dyan nagsabi kay Ping. Ganun-ganun lang yan Pero utos niya yan, alam natin si Bongbong Marcos. Lumalaban ng pailalim. Hindi ho yan lumalaban na talaga.
hayagan, pailalim ang laban ni Bongbong Marcos. Ilan na bang na kung natingnan natin kung ginagawa niya talaga sa Pilipinas ngayon. Kung maalala niyo, ang dami na, di ba? Pagpahuli kay Tatay Digong, pagpa-impeach dati kay VP Sara, na sabi niya hindi siya saklaw noon, ayaw niya ngayon, pero ngayon may go signal na siya. O di ba? O sino pa? Yung yung mga flood control, ang dami. Ang dami. Di ko na yung PhilHealth. Di ba? Ganon si Bongbong Marcos. Hindi siya frontal nga, pero mag-utos ng ibang tao yan, o ikaw dyan, para siya safe. O, di kagaya kay Pangulong Duterte ba? O sige, sagot ko kayo kapag natukhang ninyo yung mga addict na yan dyan. O, malapit-lapit na ang tadhana natin dito na ito si Bongbong Marcos. Mag-goodbye na to sa kanyang posisyon. Kung hindi, ewan ko nga to, kung abot ba to sa mga ngalahati itong taong 2026 na to, kung wala talagang gulo sa Pilipinas. Kapag ito na naman, umpisa na naman ang rally nito, may impeachment na naman eh. Tsaka natin pag-usapan yung impeachment na yun kasi medyo maaga pa eh. Pero nandiyan na, nakaumang na. So, sana, naintindihan niyo ang aking opinion na ito, laglagan na talaga. Martin Romualdez, hindi lang nilaglag dito, nilampaso na ni Bongbong Marcos.